Kasama sa leading cause of death sa buong mundo ang silent killer na hypertension. Lalo ring dumami ang mga taong may alta presyon ayon sa Philippine Heart Association. Ang payo ng eksperto sa report ni Mark Salazar. 45 anyos si Milo Florendo ng mass stroke. Isang iglap na walang pinanggalingan dahil wala naman daw siyang nararamdaman. Wala kasi ako muscle eh. Maganda katawan ko. Kasi sa sa oil field ako drilling eh. Yung bakal band din tinatrabaho ko sa taas. Basta walang bisyo, walang sigarilyo, pag-uwi ko lang, yun lang init lang. Kasi nga parang heat stroke na yun. 2 dekada nang naka-maintenance medicine si Milo at natuto ng pakiramdaman ang kanyang katawan. Ito namang si Alan Landera, aksidente ring na-discovering hypertensive siya nung magpa-check up para sa ibang dahilan. Lahat ng klase na kinuha sa akin, opo, lahat, ECG, ultrasound. Ayun po, ang labas, mataas ang cholesterol, tsaka high blood na. Tsaka mataas konti ang sugar ko daw. Traidor na sakit daw ang hypertension ayon sa Department of Health dahil karaniwang nadidiskubre kapag inatake ka na ng komplikasyon gaya ng heart attack o stroke o kaya kidney failure. Pero minsan, may early warning ang alta presyon gaya ng pagkahilo, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, palpitation at panghihina. Kaso, karamihan sa hypertensive, minamaliit ang mga sintomas at ayaw maggamot. Ang pagkakalam ko, sabi nila, pag nag-maintenance ka na, tuloy-tuloy na eh. Ayaw lang inayawan ko noon. Kaya lang nung ganun nga, sa doktor na mismo na naglaboratory ko, kailangan mo yan sir, sabi na para hindi daw maapektuhan ng mga lamang loob ko na kung halimbawa man, ay ginasto ko na. Normal ang blood pressure mo pag ang BP mo is less than 120/80. Borderline, tinatawag natin kung ang BP is 120 to 139/80 to 89. Hypertension, katulad ng sabi natin, dapat more than or equal to 140/90 on 2 separate occasions. Dapat panay-panay. Kaya siya silent killer, walang nararamdaman. Pinakadelikado, pag sobrang taas ng BP nila, usually yun yung complications niya, either na stroke, na atake sa puso, or nagka-problema sa kidney. Kasama sina Milo at Alan sa mahigit 12 milyong Pilipino na may hypertension ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Almost 18 million na tao ang namamatay kada taon from cardiovascular disease. Ang hypertension kaya siya mahalaga kasi siya yung pinaka-major risk factor na pwede kang mag-develop ng cardiovascular disease. Ang high blood pressure increases the risk of pwede kang mag-atake sa puso, heart failure o kaya sudden cardiac death. Ikinakampanya ng DOH ang edukasyon sa tamang lifestyle para maiwasan ang hypertension. Hindi dapat maalat at matamis kumain at huwag katamaran ng exercise. Malaking factor din ang timbang. Kung kabilang ka sa 23 milyong Pilipino na obese, 65 to 75% ang tsansa mong maging hypertensive. Pagka masyadong maalat yung ating kinakain, magkakaroon ka rin ng high blood and yung mga trans fat, and hindi lang kasi diet, dapat kasabay din nun yung iba pang healthy lifestyle practices. Kailangan din yung iba pa nag-exercise din tayo. And syempre yung mga bisyo, iiwasan natin siya. Paninigarilyo ang binibigyang diin ng DOH bilang pangunahing kalaban dahil sa nakakaalarmang datos na 1.1 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 ang naninigarilyo na. Babala ng mga eksperto, ang maagang pagsisimula sa maling lifestyle ay halos tiyak na raw na mauuwi sa iba't ibang sakit gaya ng hypertension. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.